Magandang umaga pong muli sa lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan sa pagbibinyag sa Panginoon. Ang ating punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverend Father Jomar Taroy, ang ating parochial vicar. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sa mainyong lahat. At sumayuri. Mga minamahal na kapatid, natitipon bilang mag-anak ng Diyos, buong tiwala tayong humiling sa Diyos ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, pagkat siya'y puno ng kabutihan at habag. Panginoong Hesus, sa pagbibiniyag sa iyo, pinatunayan mong handa kang magpakasakit dahil sa aming pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoong Jesus, sa pagbibinyag sa iyo, ipinahayag kang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinuspos ka ng Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong biniyagan ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo, at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinalang mo bilang mga anak sa tubig ng biniyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Inilalarawan ni Isaías ang pagtawag, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo upang iligtas ang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya sa kanyang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako
ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang puna'y dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya'y dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap ng pon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Pangino'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya ron bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan
ipinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga pagano sa pamamagitan ni Hesukristo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, "Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya." Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kaniya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Isang magandang umaga ho sa inyong lahat.
Magandang umaga din po, Father. Pakilingon po ninyo ang inyong katabi at pakingitian po. Pakibati po sila. Good morning, happy Sunday. Mga minamahal kong kapatid, ngayong linggo po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng pagdiriwang natin ang kapistahang ito, tinatapos natin ang panahon ng Pasko. Kaya pakilingon po uli ang inyong mga katabi at sa huling pagkakataon, batiin po ninyo sila, maligayang Pasko. Merry Christmas po. Sa mga hindi pa nagbibigay ng regalo at ng papasko, hanggang mamaya ho ng 11:59, Pasko pa rin. Pwede pang humabol. 3 bagay po para sa ating pagninilay sa kapistahang ito ng pagbibinyag ng Panginoon. Ano nga ba ang mapupulot nating aral sa kapistahang ito? Una, ano ho ba ang kahulugan ng pagbibinyag kay Jesus? Ano ang kahulugan ng pagbibinyag kay Jesus? Sa binyag ng Panginoong Hesukristo, nakita po natin yung kanyang sukdulang pakikiisa sa kalalagayan nating mga tao. Sa katunayan, mga minamahal kong kapatid, hindi naman kinakailangan pabinyag ni Jesus. Hindi niya kinakailangan magpabinyag sapagkat wala siyang kasalanan. Ngunit anong ginawa niya? Lumusong siya sa tubig kasama ng mga makasalanan. Nakipila sa mga makasalanan upang pabinyag. At ito po isang malaking tanda ng pakikiisa ni Jesus sa ating lahat, maliban sa kasalanan. Nakiisa sa mga sugatan. Pinasok ni Jesus yung kaguluhan ng buhay ng tao. Kaya nga nang pumasok si Jesus sa kasaysayan ng mundo, hindi siya dumating bilang makapangyarihang hari. Dumating ang Mesiyas, dumating ang tagapagligtas bilang isang maliit at mahinang sanggol sa sabsaban. At sa pagsisimula ng kanyang ministeryo, ang Diyos na ipinakilala ni Jesus sa atin ay isang Diyos na nakikilakbay sa atin. Isang Diyos na sumasabay sa ating paglakad. Isang Diyos na pinapasok ang ating kasaysayan, ang kasuluk-sulukan ng ating mga buhay. Sa pagbibinyag ni Jesus, ipinapaalala po sa atin na walang nalilimutan ng Diyos at walang pinababayaan ng Diyos. Sapagkat lumublob, bumabad si Jesus sa buhay nating mga tao. Sa pasimula ng Ebanghelyo, narinig natin, lumapit siya kay Juan upang pabinyag. Hayag na hayag ang kababaang loob ni Jesus. Hindi lang siya basta nagpabinyag, nakipila siya kasama ang mga makasalanan. Lumapit siya kay Juan. At dito makikita natin, tunay nga, ang kadakilaan ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa kapakumbabaan makikita. Sa pagbibinyag ni Jesus, ibinunyag sa atin na ang kadakilaan, ang kapangyarihan, nakikita sa kapakumbabaan. Ikalawa, kapansin-pansin na nagtapos ang Ebanghelyo sa tagpo kung saan sinabi na buksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kaniya gaya ng isang kalapati at meron daw isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tinig mula sa Ama, ipinapakilala sa atin kung sino nga ba si Jesus. Si Jesus ang minamahal na anak ng Ama na lubos niyang kinalulugdan. At ito rin, mga minamahal na kapatid, ang naganap noong tayo'y binyagan.
As sa tuwing ipinagdiriwang ang sakramento ng binyag, nagbubukas ang langit, pumapanaog ang Espiritu Santo, inaangkin tayo ng Ama bilang kaniyang mga minamahal na anak. Nang tayo'y binyagan, naging pinakamamahal tayong anak ng Diyos. Kaya nga hindi na natin kinakailangan pa makipagpagalingan, hindi na natin kinakailangan pa makipagpaligsahan, hindi natin kinakailangan magpanggap pa, sapagkat ang pinakamalalim na pagkakakilanlan natin bilang mga tao, tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, wala tayong kinakailangang gawin para mahalin tayo ng Diyos. At wala tayong pinakamaling magagawa para mabawasan yung nag-uumapaw na pagmamahal sa atin ng Diyos. Pansinin po ninyo, bago pa man gumawa si Jesus ng mga himala, bago pa siya mangaral ng mabuting balita, bago pa siya bumuhay ng mga patay, wala pang ginagawa si Jesus, sinabi na sa kanya ng Ama, ikaw ang minamahal kong anak. Ikaw ang minamahal kong anak. At alam po ninyo, ito rin ang katotohanan sa bawat isa sa atin. Ipinapaalala sa atin ng Diyos, hindi mo kinakailangang maging mahusay. Hindi mo kinakailangan maging magaling upang ikaw ay aking mahalin. Sinasabi sa atin ng Diyos, okay lang na minsan sumasablay ka, pumapalya ka. Okay lang na may kulang sa iyo. Hindi ko hinahanap yung perpekto. Sa kabila ng lahat, kahit na mahal pa rin kita. Hindi ho mababawasan at hindi mababago ang pagmamahal na yan ng Diyos, sapagkat tayo'y kaniyang mga anak. Panghuli, malinaw ho ang paanyaya at hamon sa atin. Kung tayo ay mga minamahal na anak ng ating Ama, kinakailangan maging katulad tayo ng ating Ama. Kung tayo ay mga minamahal na anak ng Ama, dapat maging proud sa atin ang ating Ama. Papaano ba nagiging proud ang tatay sa kaniyang anak? Hindi ba kapag tinutularan niya yung kanyang tatay? At nakikitang nagbubunga yung mga aral na napulot niya mula sa kanyang tatay, mula sa kanyang mga magulang. Ang tanong, proud ba sa atin ang ating Ama? Sa mga ginagawa natin sa buhay na ito, masasabi ba natin, proud ang Diyos sa atin? Ipinagmamalaki ba tayo ng Diyos? Sa mga ginagawa natin, sa mga pinipili natin, sa mga desisyon natin sa buhay na ito. Proud kaya ang Diyos sa atin? Noong pong year 2013, nagtrending sa social media ang kwento ni Kevin Villanueva. Siya po yung nagtapos ng Information Technology sa Letran. Noong pong graduation niya, nalulungkot siya. Kasi kahit saan siya tumingin, kahit saan siya luminga-linga, yung mga kaklase niya, nakasabay niyang gagraduate sa kolehiyo, nandun yung kanilang nanay, nandun yung kanilang tatay. Sasamahan silang umakyat sa entablado. Sasamahan silang kumuha ng diploma. Pero itong si Kevin, pareho nang pumanaw yung kanyang mga magulang. Maaga siyang naulila. Kaya wala na siyang nanay, wala na siyang tatay noong siya'y makagraduate. Kaya naman ang ginawa ni Kevin, pagkatapos ng graduation, hindi niya nahinubad yung kanyang toga. Dali-dali siyang nagpunta sa sementeryo kung saan nakalibing yung kanyang mga magulang. At nagpa-picture siya. Yun ho, nakikita nyo, nasa screen. At ang sabi niya doon sa kanyang caption, akala nyo, kayo lang ang may picture kasama ang parents nyo, ha?
Pero Pa, this is for the both of you. I hope that you are proud of me. I hope that you are proud of me. Sana, proud kayo sa akin. Mga minamahal kong kapatid, sana ho sa dulo ng lahat, masabi din ng Diyos sa atin, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sana sa dulo ng lahat, maging proud din sa atin ng Diyos sapagkat nagiging katulad natin siya. My dear brothers and sisters, may we always be God's joy and never His regret. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibig. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama nating hindi nagkukulang na puna ng ating mga pagkukulang at pangangailangan. Sa bawat pagluhog ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan na mga mananampalatayang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Piliin nawa ng aming mga pinunong lingkod bayan, gayon din kaming mga mamamayan, ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Itulot mo, Ama, na matularan namin ng iyong pag-ibig sa pakikitungo namin sa isa't isa, lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay at patuloyin mo sila sa karyaan mo sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, itulot mong manatili kaming tapat kay Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay, upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaysa ng mga anghel, na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong
lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkaiting pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Buong pagtitiwala, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit.
Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaili. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito, kasama ang Daughters of Mary Immaculate International, Mother Butler Guild at Knights of Columbus. Muli, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinakikinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainiyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.